Ganun ba? Dadakipin na ba si Bato? O sige, meron na ba kayong napakulong sa mga magnanakaw sa flood control? Bumabalik na po tayo eh. Stick to the plan na po yun. Stick to the script na po kami. No? Wala kaming pakialam. Side bet lang lahat yan. Hindi nyo po maaagaw yung atensyon ng mga tao. Kailan kayo makakapagpakulong? Kahit na may placard ka dyan na make love not war, kung ano man yung placard ng ICI, wala kaming pake. Magtrabaho kayo. Tinanggap nyo yan. Kailan may makukulong na magnanakaw? Yan lang po ang gustong tanungin ng mga... Tapos, eto dilema nila eh. Makapagpakulong man sila ng mga nasa baba, mga engineers, mga driver, mga contractor, kailan naman kayo magpapakulong ng mastermind? Kaya walang katapusan to eh. Walang katapusan yung gusto natin. Kasi gusto na ng mga tao ng katarungan. Lalo na po itong mga taga Cebu. Hindi nyo na po mapapapayag ang mga taga Cebu na business as usual tayo. Hindi na po papayag yung mga taga Cebu na matapos silang malagasan na marami sa kanila galing Cebu. Yung 188 na yan galing Cebu. Hindi na po sila papayag yung mga taga Cebu matapos po sila malagasan ng 100 plus katao. Wala pa rin pong dapat managot sa mga pagbaha na ito. No? Sasabihin, hindi naman flood control project eh. Yun na nga po, gumagastos po. Hindi nyo nakukuha eh. Ano man ang dahilan ng pagbaha, okay lang kung hindi tayo gumastos ng flood ng bilyon o trilyong piso na budget sa flood control. Kung tayo po ay may budget na bilyon-bilyon, trilyon piso, di po ba? Kung meron po tayong budget na trilyong piso sa flood control, tapos may baha pa rin, huwag nyo pong sabihin na, hindi naman flood control ang problema eh. Ang problema ay ganito, quarrying, development, tama po yan, yan po ang problema. Pero kung wala naman pong magiging silbi pala yung flood control, bakit pa po kayo nagbabudget? Yun lang naman po yun eh. Nagbudget tayo, yung pala, hindi rin naman pala mapipigilan niya yung baha. Ang linaw eh. Dapat may dam, di ba? Dapat madadivert. Kasi alam na nga nila na may bumubuhos na baha eh. Dapat may gumagawa ng dam, sabi ni Vera 4. Walang gumawa. Dapat may pupuntahan kasi. Yun kasi dapat yung logic nun eh. Sasabihin kasi ng mga pilosopo, malakas yung ulan. Yun na nga po yun eh. I-anticipate nyo po na kung malakas po ang ulan at nanghingi po kayo ng budget para sa flood control, kontrolin ang baha. Kung hindi po na-control ang baha, palpak ang flood control project. Trilyon ang binadget po dyan. Ano man ang dahilan yan, dapat sige rata og sa kasuko og yaw-yaw unya wala tay gibuhat ang mga tao. Hindi ko naintindihan. Opo, nasa Iloilo po ako. ang ibig mo ba sabihin na sige lang tayong ako nagsasalita? Vlogger po ako eh. Yun lang po ang kaya kong gawin. Yan. Senate to invite Romualdez Saldico, 17 congressman named by the Discayas to next flood control hearing. Tignan nyo po. Yun pong investigasyon ng Senate, nakabatay rin sa mga binanggit ni Discaya.
Alam na natin ngayon, wala po kayong ibang kakantang testigo eh. Si Diskaya na po ang huli. Bakit po? Diniscourage ninyo si Diskaya. Instead na ang mga katulad ni Diskaya ay lumutang, kakasuhan nyo pa yung mga Diskaya. Tama naman po sigurong kasuhan sila, no? Tama naman pong bawiin. Sabi nga ni Marcoleta, ibang kaso naman yon yung pagbawi. Pero yung maging testigo sila, wala na pong testigo laban kay Martin. Sabi nga si Gutesa, wala na rin. Kasi alam nyo po, sa mga militar at saka sa mga kapulisan, meron po silang, 'di ba? Alam na po nila pag tinutugi sila eh. Alam na po nila pag sila po ay hinahunting eh. Yung hinahanap ka ng ng Blue Ribbon Chairman, hinahanap ka nang wala ka namang imbitasyon, alam mo na kung anong mangyayari. Kaya malamang sa malamang, katulad ni Bato, magtatago na rin to si Gutesa. Kung nagtatago po si Gutesa, wala na pong testigo laban kay Martin. O di sa batas po natin, walang ebidensya, walang testigo, lusot sa kaso. Bakit po yung Diskaya ayaw na rin makipagtulungan? Sabi ng ICI, hindi raw po pwede na maging state witness. Ang gusto ng ICI, kumanta lang ng kumanta yung mga Diskaya, pero hindi sila pwedeng gawing state witness. Ibig sabihin, ibulgar lang nila yung mga alam nila, pero wala silang magiging proteksyon balang araw. Kakasuhan din sila. Kaya ang ginagawa po, no, ang ginawa po sa Diskaya, parang idinidiin nila yung sarili nila kasi walang proteksyon eh. Bawal po yun. Alam niyo po ba yun? Bawal po na tumistigo ka laban sa iyong sarili. Kaya nga po pinapayagan po sa mga pagdinig yung sinasabi po na I invoke my rights against self-incrimination. Kasi bawal po na incriminate mo yung sarili mo. Yung nangyayari pong paglalantad ng mga Diskaya, ini-incriminate po nila yung sarili nila. Kaya po yung nagtataka bakit ko sinasabi to na importante sana yung mga Diskaya. Kasi ititigil ka talaga kung ini-incriminate mo yung sarili mo nang walang kapalit. Pwede ba naman yun? Okay. Mr. Lacson, Senator Lacson, trabaho nyo na po na maghanap ng testigo kung totoong gusto nyo ng katotohanan. Kasi lead nyo na yun eh. Diba? May lead na kayo. Uy, may nagturo. Ito na yung possible mastermind. Kayo bilang, kayo yung chief, kayo yung lead, kayo yung pinakapinuno ng mga nag-imbestiga. Trabaho na ninyo, Senator Lacson, na humanap ng panibagong testigo to corroborate yung sinasabi nito ni Gutesa. Hindi si Gutesa. Kasi delikado na buhay niya eh. Magtatago na muna siya habang mainit siya. Hindi eh. Ano ang unang ginawa ni Senator Ping Lacson? In-expose na yung anong tawag doon? Panunumpa. Yung sinumpaang salaysay na tinatakan ng notaryo, peke yung notaryo. Nakita nyo? Kahit peke pa, pagpalagay na natin na tama kayo, may nameke ng notaryo, nagkataon na dun sa nameke ng notaryo, dun nagpanotaryo si Gutesa. Hindi kasalanan ni Gutesa yun, pero nanumpa sa inyo eh. Alam nyo po, matagal na ako nanonood ng Blue Ribbon Committee. Marami pong testigo dyan, walang sinumpa ang salaysay, tinatanggap ninyo. Basta manumpa sa Senado. Dahil mas mataas pa po yung panunumpa sa Senado kaysa dyan sa notaryo. Kung mas mataas po kasi yung notaryo kaysa sa sinumpaan sa Senado, bakit pa kayo nagpapanumpa sa Senado? Hanapan nyo na lang, may notaryo ka ba? O okay na to.
Akala ko po titistigo ko. Ay hindi, mas mataas to eh. Notaryo to eh. Kahit manumpa ka rito, yun ba sasabihin ninyo? Siyempre hindi. Kaya nga kayo nag-iimbestiga eh. Kaya hindi po ninyo po pwedeng sabihin na yung mas mataas hindi pineke, yung mas mababa ang pineke. Imposible naman. Kung meron pong tatanggapin, halimbawa po, kayo po ay nirekomenda ninyo, nakasuhan yung dapat kasuhan. Kung meron pong tatanggapin yung ombudsman, yun pong sinumpaan dyan sa Senado, yung salaysay po ng Senado. Hindi po yung ninotaryuhan lang. Hindi nga kayo kaharap eh, nung ninotaryuhan eh. Okay, balik tayo rito sa punto ko. Ang una mo dapat ginawa, kung ang kinakailangan, alam mo yan dahil matagal kang chief PNP, ang dapat mong ginawa, Senator Lacson, maghanap ka ng testigo. Ipatawag mo yung sinasabi ni Gutesa na mga kasama niya. Di ba? O may mga tinukoy siya. Dalawang pangalan, yun din yung tinukoy ni Hernandez, ni Alcantara. May dalawang pangalan sila na tinutumbok. Bakit hindi mo inimbita? Ang dami naming katanungan sa iyo eh. Tapos hanggang mabalitaan, pati si Senator Bato pala, nagsabi sa iyo na meron siyang gustong magko-corroborate at that time. Magko-corroborate na dun sa sinasabi ni Gutesa. Hindi mo pinatawag. Ang ginawa ninyo after ni Gutesa, nagdramahan kayo na hindi na ako gusto ng mga kasama ko. Ayoko na rin, hindi nila ako bati. Hindi ko rin sila bati, magre-resign na ako. Nagdrama kayo na resign, di ba? Para lang makapag-isip kayo kung ano na yung gagawin kasi nabigla kayo kay Gutesa eh. Hindi talaga nyo alam yung gagawin nyo kay Gutesa. Hindi nyo na tinuloy yung investigasyon. Nagkaroon kayo ng malaking drama na ayaw na sa akin ng mga kasama ko, magre-resign na ako. Tapos malaking drama na sino ang susunod na BRC chairman. Tapos malaking drama yung pagbabalik mo. Si Lacson na lang uli. Kainsuka na lang uli siya. Ganun lang yun. Diba? Dapat ikaw yung naghanap. Ngayon, ano yung, nung tinanong nyo si Bato, kumusta yung mga gustong tumistigo? Nakisaldi ko na. Sumama na kay saldi ko. Sa Europe. Nakatakas na. Tapos isisisi mo ngayon kay Gutesa. Sabi nga natin, kung gusto may paraan. Kung ayaw, may paraan din. Oy, yung mga nanonood dyan, mag-tap-tap lang kayo dyan, mga heart-heart lang kayo. Wala naman kayong ginagawa sa buhay, mag-heart-heart lang kayo. Tapos ngayon, inuunan nyo na naman si Bato. Naghahabulan po sila, baka ma-divert nila, hindi matuloy yung malaking rally sa 16, 17, 18 eh. Hindi po ganyan yung mga magrarally. Lalo na Iglesia ni Cristo. Pag tinagubili na sa kanila, tama ba yung term ko, mga Iglesia ni Cristo? Pag tinagubili na sa mga Iglesia ni Cristo, mahirap na pong bawiin yan. Kaya wag nyo pong isipin na kaya po ninyong bawiin sa mga tokisan lang. Hindi nyo po mapagbabago yung Iglesia ni Cristo pag binigyan na sila ng tagubilin na itotokis nyo lang sila, utot nyo. Thank you doon sa nagpa-rose. Si Jar Marangoy.